Hello, good afternoon, good evening, and good morning sa mansulok tayo ng daigdig. Ah, Pakinggan natin ang ah, comment ni General De Leon patungkol kay General Torre. Although yung ah, mga comment ni General De Leon ay pumapasok doon sa challenge ko rin, pero magkaiba lang konti ng approach. So pakinggan ninyo, pakinggan nyo na lang muna. Okay. Ito po, magre-react lang po tayo dito po sa medyo nakakaaliw po na post po ni retired General Orlando De Leon, mga kabida. Naaliw ako kasi parang galit po siya dito okay, kay General Nicolas Torre III, ang ating bagong Chief PNP po, mga kabida. Alright? Ang kanya pong post actually 1 day ago. Ang sabi po niya dito, priority daw ni Torre na hulihin sina Bantag at Roque. Kilala niyo si Bantag? By the way, si Bantag pala, yun yung dating chief po ng Bureau of Corrections. Naging wanted po makabida dahil inakusahan po siya na mastermind daw doon sa pagkamatay ni Percy Lapid, yung anchorman, radio anchorman, mga kabida. Okay? Sabi po ni General De Leon dito, sana magan. Don't hold up your mobile phone to take a selfie. Then how do you take it? You'll only get a big head when you take a selfie like this. Di ka sisikat niyan. Ang papasayahin mo lang ay sina Rimulya at Hontiveros niyan. Okay? Yung ginamit po niya yung term na sana magan, parang galit po siya dito tinignan ko kasi yung sana magan, anong ibig sabihin yan. Actually, isa pong term po yan na usually ginagamit, mga kabida, sa mga sundalo, sa militar, At isa po itong American expression, ang ibig sabihin po, son of a gun. Parang equivalent po yan, mga kabida, sa isang American expression pa rin, na son of a bitch. Alright? Nung tinignan ko po, nag-research po ako, ano pa talagang ibig sabihin po ng sana magan? Kasi usually, naririnig ko yan sa mga movies na parang war movies. Okay? Now, ang ibig sabihin daw ng sana magan, according to ChatGPT, it's a kind of useless, idiot, mga kabida. Parang informal term lang po ito, mga kabida, expression sa mga galit na mga tao. Sana magan, parang ganun ba? Okay. So, gumamit po siya ng term na sana magan. Ang aking interpretasyon lang po ito, parang nainis na po ito si General De Leon, dahil bakit ipa-prioritize mo yan? Na mas meron pang, mas mahalaga pa po niyan, Kasi ang sabi po ni General De Leon dito, 2 tao lang po yung papasahin po niya dito, Si Rimulya, na matagal na pong naghahanap po kay dating presidential spokesperson Harry Roque, at saka ito si Risa Hontiveros, na nag-imbestiga dito sa pagkamatay ni Percy Lapid, mga kabida. Okay? At yung suspect ay ito si Gerald Bantag. Eto, patuloy tayo. I-prioritize mo ang bayan. Sugpuin at hulihin mo lahat ng mga may kinalaman sa drugs sa mga komunidad. Putragis, sasaya buong bayan yan. Baka gawin ka pang santo. Parang galit na rin dito si General De Leon, ang problema sa'yo, ilang tao na mga GAGO lang ang gusto mong masaya. Okay? We are watching you. May PS pa siya dito, mga kabida, May webting pa, di ko sasabihin kung saan. Pero papabaon yan sa mga alam mo na.
di ka naman siguro bulag. Pag sinabi mong di mo alam, ULOL. Ayan. So galit na talaga dito si General De Leon po, kay General Torre po mga kabida, So, yung punto po niya is, alam nyo, nag-gets ko yung point po niya, dami yung problema sa Pilipinas. Dami yung dapat i-priority po, mga kabida. Okay, na suliranin, kung saan po ay direktang may connection po sa taong bayan. Like yung sinabi po niya, drugs, yung wedding, okay, illegal na sugal, di ba? Mga kabida, yung mga criminality dyan, yung mga criminals dyan, okay, yung pumapatay ng tao, yung wanted, yung, anong tawag po dito? Nangungurakot, pati yan, uhulihin yan, dapat ni Torre yung dapat i-prioritize kasi yun yung napaka laking problema ngayon sa Pilipinas, mga kabida, Pero ang uunahin doon niya, ito kung si Bantag at ito kung si Roque, sabi ho ni General De Leon, ano ba yan? Kasi yun yung gusto ho ng kanyang patron, parang ganun di ba? Kasi alam naman po natin si Roque, napakalaking critic po ito ng Administrasyong Marcos, mga kabida, Okay? Tama yun si General De Leon. Masisikat pa po, ito kung si Torre. Kung ang huhulihin niya, ito kung mga naglalakihang source po ng illegal drugs po sa Pilipinas. Okay? Hindi ito kung dalawa. Kasi ang maging masaya lang po niyan, mga kabida, ito kung si Rimulya at saka si Hontiveros, At maging ito kung si Pangulong Marcos. Kasi at least, mawawala na po yung kanya hong vocal critic po niya, na palagi hong nagpo-post sa Facebook, nagra-run sa Facebook, ito hong si dating spokesperson, Harry Roque, mga kabida. Ayun. So, eto, magbasa ho tayo ng mga mensahe sa kanya hong post, Post po ni General De Leon. Actually, yung kanya hong post po, mga kabida, one day ago, meron pong 1,100 reactions, okay? Tapos yung comments po niya ay 83. 62 shares naman po, mga kabita. Eto, babasahin ko lang po yung mga reactions mula sa kanya pong mga followers sa Facebook. Okay, mga kabita. Eto, magbasa ho tayo, mga kabita. Ilang comments lang po, ang ating babasahin dito, mga kabita. Hindi niya gagawin yan, sir, kasi boss niya yung unang mahuli. Okay? Tapos ito pa. Sa susunod, siya na ang huhulihin. Okay? Ingat, sir, baka huhulihin ka ni Torre. Pwede pa naman yun kahit walang warrant. Okay? Nabansagan kasi itong si Torre na mahilig daw manghuli po na walang warrant ng pares, mga kabida, Okay. Sir, salamat for being vocal against the kapulastugan ng admin, lalo dito sa CPNP. Many of us feel the same way. Alright? Kailangan mahuli si Attorney Roque at Bantag para gaganda ang ekonomiya sa Pinas. Kaya priority, ha ha ha. Okay, yun yung sinabi po niya, opinion po niya. Okay, dugtungan ko, Halos magkaparehas kami ni General Orlando General Orlando nakalimutan ko. Orlando De Leon, actually kasama namin ito ni Captain Dado sa Davao nung December, nung nakarang December, na kung saan ay na-invite kami ng PMMA Christmas party with their guest is Pangulong Duterte, at kami ay na-invite, tatlo, ni General De Leon, ako at saka si Captain Dado, at may picture pa yata kami niyan, So habang hinahanap ko, halos magkaparehas kami. May picture pala, hindi ko na-anticipate. Halos magkaparehas kami ng reaksyon ni General De Leon. Siguro iisa talaga layunin namin, kaya parehas kami ng reaksyon.
Aha, nawala yung sanay lang nasa kabila. Hahaha, nasa kabila yung picture. Anyway, nasa kabila. Dito sa cellphone. So, mayroon kaming big picture ni General De Leon nung kami ay nasa Davao. Yung hindi ko maintindihan eh. Matalino naman eh. Sabi nga nila, matalino si General Torre. Ano? Pero kailangan pa bang banggitin na ang priority niya huliin si Roque at saka si Bantag? Ano ba talagang criminal liability ni Roque? Pugo. Ang daming kayang kasalanan dyan. Ang dami kaya nilang involved sa Pugo. Bakit hindi nila, okay, arestuhin lahat yung mga involved sa Pugo. Pero bakit priority nyo si Atty. Roque? Kasi alam nila na matigas na abogado rin si Atty. Roque. Kaya ginawa lang dahilan yung Pugo para ma-paralyze niya lang, ma-neutralize si Roque. Ano? So, hindi ko maintindihan eh. Bakit kailangan pang i-announce yan? Paano kung magbago ang administrasyon, sila naman ng bida? Paano mo masasabi ngayon na talaga sila ang priority na hulihin? That is only a political issue. Ano? Political issue lang yan. So, ako medyo pabor na nga ako sa 3 minutes 3 minutes niya arestuhin niya Okay na ako doon Pero yung sasabihin niya si Roque at saka si General Bantag, ay kagaguhan yun. Kagaguhan talaga yun. Alam niyo naman na si Bantag ay protektado ng taong bayan. Si Roque rin protektado ng taong bayan. Gusto mo talagang galitin ng taong bayan na General Torre, ano? Hindi ko maintindihan Pero okay na rin ako yung sa 3 minutes, naging 5 minutes na nandyan ang kapulisan sa paligid nyo. Okay yun. Nice yun. Very nice yun. Kaya lang, magagawa kaya yun? Yung ibang bansa nga, in 5 minutes, nahihirapan sila. No? Pero yun sinabi niya siyang commander So, magagawa niya yan. Tingnan natin ang leadership niya. Ano? Dito natin makikita ang leadership ni Torre kung susunod ang mga general niya, ano? Halos lahat yata ng general niya mga senior niya lahat, ano? Yung mga nakaposisyon ngayon, mga senior niya lahat yun. Paano yun? Susunod kaya yun? Susunod kaya yun? Ewan ko lang. Kaya problema yan ang administration. Kung mapatunod nila, baka nga magkataon ng dahilan niya, mag-revamp patuloy yung PNP. Ibig sabihin na aaklas yung PNP pagka gano'ng ginagawa niya. Alam nyo, nagkaroon ako ng kaisipan, ito lang ang chief PNP na controversial, na nakatatawa, na nakakabuisit na chief PNP. Very controversial. Bakit yung mga ibang PNP, konting kwento lang, konting ganun-ganun lang, pero sa kanya, almost may maraming comment, ano? Paano? Naging chief PNP siya because of Kibuloy, it's because of Duterte. Yun lang naman ang two major accomplishment na against sa Pilipino rin. Kaya hindi tayo pabor doon. Pero, hintayin natin yung 5 minutes niya na tutugunan niya. Kasi ang hiling ko, sabi ko, General Torre, ikaw na yung pinakamataas sa Philippine National Police, hindi na ikaw ang utusan, ikaw na lang ang mag-uutos. Sino kayang priority na arestuhin mo ngayon sinong general ang tingnan, ito obserbahan niyo mga kababayan ko, mga kaibigan, mga kababayan ko. Obserbahan niyo, sino ang leading general ngayon na magpapasikat tulad ni Torre? Tingnan natin kung may mautos si Torre.
Kay General Marvel, ang nauto lang ni General Marvel, si Kwan, si Torre. Ano, among hundreds of generals of PNP, kung di ako nagkamali, hundreds of generals sa PNP, kung hindi ako nagkamali, ano, si Torre lang ang action man niya, wala nang iba. Ay, dalawa pala. Si Kwan, si Padilla, ay hindi Padilla. Si Pardo, yung dalawa. Yung dalawang sip-sip, ano? Pardo. Gusto yata rin mag-chip PNP, ano? Si Pardo, ano? So, napakagaling nila. Ang hirap Diyos ko, hindi, mahirap na magsalita, no? So, dalawa lang general na uto ni General Marvel. Pero nakakasigurado ako, si General Torre, ang mauto niya rin, isa rin si Pardo. Tama, Pardo. Yun ang mauto niya. Tingnan natin kung anong general ang mauto niya na mapasunod niya. Tingnan natin. Doon natin makikita ang leadership ni General Torre at kung mayroong susunod sa kanya na mga senior niya. Maraming senior, maraming junior na naging PNP chief, pero hindi ganong controversial, pero ito controversial. So, mga kababayan ko, tingnan natin ano ang mangyayari sa ating bansa. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa ating bansa sa pamumuno ni General Torre. Kaya nga sabi ko sa kanya, mag-change image ka, General Torre, change image ka, yung mabaho mong image, paano mo ma-change image mo. Pero yung mga criminal liability mo, sagutin mo yan. Pero yung change image, sabi ko nga, yung change image mo, halos parehas kami ni General De Leon, ano? Halos parehas kami ni General De Leon na, ang tawag to? Halos parehas kami ni General De Leon ng opinion o observation. Magkaiba lang siguro ng approach na change image ka na ang tingnan mo ang taong bayan, protektahan mo ang taong bayan, ano? Protektahan mo ang taong bayan at baka mababawi yung pangit mong image. And then yung drugs nga, bakit walang after ng Kidigong wala nang priority drugs? Although mayroon na huli pero hindi na controversial, parang routine mission na lang ang drugs ngayon. Hindi unlike doon sa panahon ni Duterte, priority niya ang drugs. So, tingnan na lang natin mga kabagang, ano? Subaybayan na lang natin. Okay, bago ko magtatapos, kailangan makiisa tayo sa United People's Initiative na ito ay ginagawa namin. At mayroon na tayong sulat sa Senado, sa Supreme Court, at saka sa United Nations. Siguro before end of this month, mapadala natin ang letter papunta sa United Nations, ano? So, para mapakinggan naman tayo. Kasi kung ang kakampi ng administration, ang ICC, ang kakampi naman natin ang United Nations. Kaya nagmumove ang People's Initiative, ano? Then Filipino Guerrilla Forces, para may magawa tayo, pagbutihin natin ang barangay, ano? Barangay defense. Yung barangay natin, kung nakaabot na tayo sa barangay, kasi yun ang magiging tasking natin, ay volunteer our group na tayo yung magkalap ng signature sa mga barangays, ano? Para magtagumpay tayo, ano? Magtagumpay tayo. So yun lang, maraming salamat at magandang gabi uli sa inyong mga kababayan ko.